Entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Please call me Joanne. I am 25 years old at meron po akong situationship, DJ Lindsay. Nagsimula po ito last year pa. May nangyari na po sa amin. At dahil dyan, boyfriend po ang tingin ko sa kanya. Although sinabi niya naman po sa akin simula sa umpisa na hindi pa raw siya ready. Ibig sabihin, hindi pa siya ready magkaroon ng karelasyon o ng girlfriend. Pero okay lang. Kasi gustong gusto ko siya. Yun nga lang, hindi ko maintindihan kung bakit ang sabi niya is hindi pa siya ready magkaroon ng karelasyon pero nanliligaw naman siya ng ibang babae. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sinisira niya ang image ko sa iba. Ang sabi niya ay patay na patay daw ako sa kanya. Nalaman ko na yung isang katrabaho namin ay nilalandi niya. Tapos yung babae na yon ay naging kaibigan ko. Sinend sa akin itong friend ko na to yung screenshot ng usapan nila nung guy. Alam niyo ba kung anong sabi ng lalaki? Hindi raw ako marunong sa kama. Well, to defend myself, kailangan ba expert ako? Siguro hindi ako kasing galing ng mga nakarelasyon niya noon. Pero ang hindi ko alam is bakit niya kailangan pang ikwento sa iba kung ano yung ginawa namin.
Napaka-disrespectful po nito para sa akin. Ngayon po, 7 weeks pregnant po ako. Sinabi ko po sa kanya na nagdadalang tao ako pero hanggang dun lang. Sinabi ko lang naman, DJ Lindsay, para alam niya. Hindi rin ako maghahabol sa kanya. Ang gusto ko lang is malaman niya dahil karapatan niyang maging informed na magkakaroon na siya ng anak. At isa pa, may girlfriend na po siya ngayon, DJ Lindsay. Ilang linggo na rin naman po kaming hindi nag-uusap. Ang sabi niya nga sa akin, bakit daw hindi na ako pumapayag na lumabas kami? Ang tigas-tigas ko na raw sa kanya. Iniwasan kong makipag-usap sa kanya matapos kong sabihin na buntis ako. Kasi ayokong ma-stress. Tapos ang ginagawa niya lang naman is pinagmamalaki niya sa akin yung girlfriend niya pag merong pagkakataon. DJ Lindsay, tama lang po kaya yung ginawa ko? Kaya ko naman po kasing panindigan yung anak ko. Ayoko pong makisama sa kanya o humabol sa kanya dahil sa damage na ginawa niya sa akin. Bakit po may mga gantong lalaki? Bakit po napaka-unfair ng buhay? DJ Lindsay, maraming salamat. Please, again, call me Joanne. More power to your program, Lihim ng Liham. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Joanne, good morning to you and good morning to your problem. My goodness. Oo. Pero bago yan ha, sa lahat po ng mga panggapo natin na gustong mapanood yung mga past uploads ng Energy FM at yung iba't ibang programa, most especially dito sa Lihim ng Liham, pwede nyo hoping sundan sa YouTube account ng Energy FM. Wow! Okay, so i-type nyo lang dyan Energy FM 1067 para naman updated kayo sa mga Lihim ng Liham uploads. And of course, pwede nyo rin i-check sa Facebook. Facebook.com/EnergyFM 1067. Minsan kasi may mga team bahay, mga team replay, ganyan. O okay lang, doon nyo po i-replay. Ganyan, wag po sa ibang account. Oo. May mga nagpapanggap kasi. Oo, di ba? So there. And of course, hello po sa mga tao na nandyan po sa bahay nila, nakaradyo, sa mga pangga natin na nandyan sa mga opisina nila, sa mga lugawan, sa mga terminal ng jeep o ng motorcycle, gusto mo yun? Ng mga tricycle, ganyan. Terminal ng bus na nakikinig po sa ating mga tindahan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pa-shoutout naman po DJ Lindsay from Bangko Sentral ng Pilipinas, DMAG Team. Hello! Mga friendship ko dyan, mga close ko yan eh. Mga taga Bangko Sentral ng Pilipinas. Pak! O bakit? Ibang level. Nakakatuwa naman. Thank you sa inyong lahat. NHORs, anong masasabi mo dito sa kwento natin? Bakit nga daw ba may mga ganong lalaki? Alam mo yan yung pinakaayaw ko sa lahat. Yung lalaking kiss and tell. Oo, nagkaroon ako ng jowang ganyan na hindi ko malaman kung bakit. Pero alam mo ang ending. Kasi nalaman ko na parang pinagkakalat niya na yung mga ganap namin noon. And it's been like, siguro mga 10 years na yung nakakaraan, bakla. Pero kapag may inuman daw, ganyan. Yun daw yung mga kwento niya. Paulit-ulit daw na si Lara ganyan. Lara kasi yung totoong pangalan ko. So, si Lara ganyan, ganito.
So ang hindi ko naintindihan, bakit kailangan niya pa rin i-open up? Ilang taon na yun nakakaraan, bakla? Oo, hindi ka maka-move on. Oo. So, well, na-realize ko na kaya naman pala siya ganun is because napaka-bitter niya sa life. Bitter siya at hindi niya matanggap na ilang taon lamang kaming tumagang. Oo. Hindi, totoo yun hindi ako nagtatayo ng sarili kong bangko Totoo yun na bitter pala siya at hindi niya matanggap. Oo, na nakipaghiwalay ako sa kanya. Kahit na 10 taon plus na ang nakakaraan, may mga ganyan talaga, hirap mag-move on. Akala ba ninyo babae ang nahihirapan mag-move on? No, excuse me, ladaan kami. Mga lalaki kasi sa umpisa, 'di ba? Sorry na medyo list tayo ng konti sa story. Pero ang mga lalaki kasi madaling mag-pretend, 'di ba? Madaling i-distract yung sarili about breakups, ganyan. Ang mga babae talagang sinosoak namin yung sarili namin doon sa feeling. Alam mo yun, feel namin, kinakarir namin yung sakit hanggang sa dumating yung araw na, parang ilang araw na akong malungkot. Sige, move on na tayo. Hanggang dumating yung araw na kaya na naming tumayo nang wala ng sakit. 'Di ba? Or siguro na-try na namin to live with the pain, you know. So, ang mga lalaki hindi, magaling lang mag-distract sa sarili, sasama sa mga barkada, ganyan, makikipag-inuman, makikipag-bonding sa iba, chuchorba sa iba. Pero after 2 months or 3 months, doon nila marirealize what they lost, 'di ba? Doon nila marirealize yung value nung taong pinakawalan nila at hindi nila tinrato ng tama. Ganun yun. Okay, back to the ball game. Hindi tayo nagbabasketball dito. Oo. So, balik tayo dun sa ating letter sender, no? Bakit nga ba may mga taong ganun, may mga lalaking ganyan? Diba yung tipong kiss and tell, diba sinasabi sa ibang tao kung anong ginawa nila with the other person, ganyan. Pero ako naniniwala ako na minsan, feeling nila kasi nakakapogi yung ganun. O kaya nakakaganda yung ganun. Hindi lang naman mga lalaki yung mga nagkikwento ng ganyan. May mga babae din na bida-bida, diba? Masabi lang na, kapag halimbawa, di ba, lalo na sa mga eskwelahan o kaya sa opisina, ganyan, basta grupo. Kapag halimbawa, crush ng bayan itong lalaki na to, tapos you had the chance to be with him or nakainuman mo siguro or nakasama mo sa mall, ganyan, dahil sabay kayong bumili ng suka, ganyan. Diba? Biglang ang kwento is, nakasama ko na yan. Bumili kami ng something, ganyan sa mall. Oo, sabay nga kami. O tapos nag-coffee pa nga kami after. Alam mo yung wala namang bahid ng romantic na, alam mo yung touch? Wala namang romantic touch doon sa paglabas. Dahil nagkasabay nga lang kayong bumili ng suka dyan sa mall. Pero nalalagyan ng kulay. Kasi nga, in-OA yan. Kasi alam na, crush ng bayan to. Ang ganda-ganda ko kapag nalaman nila. Diba? Sa school. Diba makindatan lang ng konti, kilig na kilig. Tapos ikikwenta na sa lahat, kinindatan ako ni ganito, ganyan. Grabe. Pero minsan, baka hindi mo alam ilan kayong kinikindatan niya, di ba? O baka hindi mo alam, kirat siya, di ba? Akala mo kumikindat siya, meron pala siyang eye problem. So, ang daming mga ganyan. But one thing's for sure, ginagawa yan ng mga tao, yung ngumakngak, di ba? Magsabi ng kung ano-ano sa ibang tao because pang-boost ng ego nila. O sa ganung paraan na lang sila gumagwapo at gumaganda. Ginagawa nila yon para mapag-usapan sila at maganda sila sa paningin ng iba. Di ba? Nako. Ngayon, buntis si Joanne. At anong nakakabuntis? Itong lalaki na to. So ano nga bang gagawin? Tama daw ba yung ginawa ni Joanne? Na after sabihin dun sa lalaki na, oops, buntis ako at tatay ka, okay, bye, ganon. Tama lang daw ba yung ginawa niya na yon? Kasi ayaw niya na raw maghabol dahil mas-stress lamang daw siya at masama yun para sa kanyang kondisyon. Naku, tanungin po natin yung mga pangga natin. Halina kayo, mag-comment na kayo. At sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Baka naman napapunta ka na sa ganitong sitwasyon din, di ba? Oo, halika na, i-share mo na yung experience mo. DJ Lindsay, hello po sa inyong lahat dyan. At ito, sabi dito, babe, you're not alone. Many women are in the same boat as you. Guy is toxic, not worth having. Given him the time of your life, di ba? Avoid this toxic animal, get on your life and yan. Ano to, albeit alone? Ano ba to? Grabe naman yung vocabulary mo, wapo ako.
Sabi naman ni Arch, ang hirap naman talaga ng situationships. Very poorly defined ang roles ninyo within whatever you two have going on. As far as the unborn child, may obligation siya sa batang yan na dapat gampanan. Tama lang na pangatawanan niya ang aking... hindi pala sa iyong responsibilidad yan. Ang kanyang responsibilidad. Tama. Sabi naman ni Jane Jerry, I think he doesn't respect you kasi unang-una, you're not respecting yourself nung pumayag ka na may mangyari sa inyo kahit wala naman kayong relasyon. That is so true. As in, palakpakan po natin yung comment na yan. Jane Jerry, ang galing mo dyan sa part na yun. Sabi naman ni Marvin Laksano, diba? Good morning DJ Lindsay, para po sa iyo Miss Joanne, ingat ka po sa mga taong ganyan. Walang respeto sa partner. Yung ipagkikwento pa sa iba yung mga nangyari sa inyo. Buti na lang, hindi ako ganyan. Tahimik lang ako. Sa umpisa. Pero pilitin. Huy! Magto-Tony Fowler dyan. Sabi naman ni Jeff Oliveros, naku Joanne, ganyan talaga ang galawang F-boy. Hindi pa handang makipagrelasyon pero handang chumorva anytime. Kasi naman ikaw, kasalanan mo din eh. Di ba una pa lang sinabi na pala sa'yo ha? Ito ha, makinig ka Joanne ha. Gigigil ako sa'yo eh. Ang lalaki kapag sinabi nila na hindi pa sila ready for a relationship, hindi pa ako handa, hindi ako naghahanap, o kung sino lang dumating, okay, ganyan. Pero hindi ako naghahanap sa ngayon. Oo, hindi naman ako ready magka-girlfriend, ganyan. Pag sinabi nila yan sa'yo, maniwala ka bakla. Oo. Huwag kang alam mo yun, the only girl na nagpabago sa kanya. Tapos ang sasabihin mo is, nang nagkakilala kami, naging ready na siya bigla maging in a relationship. Hindi ganun, B. Basta yun ang natutunan ko sa life. Kapag ang lalaki nagsabi sa'yo na hindi pa ako ready makipagrelasyon, maniwala ka kasi totoo yun. Diba? At hindi ka kung sino mang Gandara Parks na tipong sa tingin mo kapag halimbawa nag-date kayo after some time magiging ready na siya makipag-relationship. Hindi. Kasi alam mo, kung talagang bet ka niyang lalaki na yan, kahit anong oras, kahit anong taon, kahit anong generation, magiging ready siya bigla to be in a relationship with you. Yun ang katotohanan. Oo. Ang mga lalaki naman, ipupursue nila yung babaeng pinakagusto nila. If you are the one sa paningin nila, ipupursue ka nila kahit anong oras pa yan. Hindi ako naniniwala dun sa hindi pa ako ready or hindi naman ako naghahanap, ganyan. Kasi talagang hunter sa mga lalaki, di ba? Talagang nag-chase sila. Naghahanap talaga yung mga yan. Pero kung hindi pa ikaw ang talagang the one para sa kanila at sa tingin niya parang hindi naman ikaw yung destination, kumbaga nadaanan ka lang nila, di magsasabi sila ng totoo na hindi pa talaga ako ready makipagrelasyon. Pero once na nakita na nila yung kanilang target, yung tipong destination nila sa tingin nila, makikipagrelasyon yan. And alam mo ba ang good news dyan? Minsan pinapakasalan pa. Diba? So you just have to be the one for him. Dito naman sa sitwasyon ninyo, wala, yung lalaki na yan, nakakatakot kang makarelasyon yan eh. I'm sorry hindi naman sa ginajudge ko yung lalaki, pero imaginein mo na lang kung sino-sino yung mga chinochorva niya. Malamang sa alamang habang chinochorva ka niya, meron pa siyang ibang, alam mo yon, may iba pang sideline yan. Sumasideline pa yan sa iba. So, hindi ba kayo natatakot na baka mamaya biglang magkasakit kayo, ganyan? Or magkaroon kayo ng condition dahil kung sino-sino yung chinochorva ninyo? Kasi alam mo sa sarili mo na ikaw malinis ka dahil hindi ka naman nagkaroon pa ng ibang ng ibang boyfriend. Pero siya, kung sino-sino. At hindi mo alam kung sino yung nachorva niya. Baka mamaya kung sino-sino din yung nachorva ng kung sino-sinong chinorva niya. Wow! Medyo magulo sabi dito, naku, good morning DJ Lindsay, watching from Malolos, Bulacan. Hello po sa mga taga dyan sa Bulacan. Diba? So, alam mo, protektahan mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, lagyan mo ng premium yung pagiging babae mo. I'm not saying na kapag halimbawa nagmahal ka at binigay mo 100% lahat-lahat sa tao na yun, dinadrop mo na yung pagiging premium, yung pagiging prime mo, yung premium ng pagkatao mo. Hindi naman ganun kasi nagmamahal naman talaga tayo. Nakakalimutan talaga natin yung mga ganyang bagay. Pero once na sinabi ng lalaki na, oops, hindi naman ako ready sa relationship, huwag ka naman bigay todo. Sinabi na nga hindi ready sa relationship, pero pumayag ka pa rin na chorvahin ka. Wala man lang kahit anong kondisyon.
Nakakalimutan mo yung standards mo, nakalimutan mo yung morals mo sa part na yun, bakala. Oo. So yun yung ultimate learning natin dyan. Once na sinabi ng isang tao na hindi ako ready, maniwala ka. Kasi hindi ka niya gusto. Sinabi niya lang sa'yo na hindi ka ready. Pero ang totoo niyan, hindi ka niya gusto. Oo, real talk lang tayo dito. Diba? Sabi naman ni Kevin, mapupusok kasi o mapusok ka kasi, hindi mo muna naisip yung mangyayari. Nakikipag-chorva ka, then what do you expect? Flat screen TV? O porket type mo, o diba, biglang isa-spread mo na lang yung legs mo. May mali ka din kasi, ito problema ng mga kabataan ngayon, totoo. Tapos play victim kapag sila yung iniwan, diba? Pero ang katotohanan kasi, ba't ka kasi nagpa-victim, o diba? Oo, hindi naman gagawa ng kasamaan ng isang tao, ang mga tao hindi naman makakagawa ng kasamaan yan kung walang pumapayag. Diba? Pumayag ka kasi. Ayan tuloy. Ang tawag sa'yo, willing victim. Pero everything happens for a reason. Minsan patanga-tanga tayo kaya nangyayari ang mga bagay-bagay. Pero isipin mo na lang at least may baby ka na. Diba? Magkaka-baby ka. Ngayon kung ayaw mong magkaroon siya ng anything to do with your baby, kas ano mo naman yan, diba? Decision mo yan dahil ikaw yung nanay. Pero ayun, wag mong ipagdamot naman sa kanya kasi dugo yun ang kanyang dugo, laman yun ang kanyang laman. Oo. So there, kung gusto mo maging tahimik na lang at panindigan yung anak mo nang ikaw lang mag-isa, then go. You are so welcome to do that kasi anak mo naman yan at katawan mo naman yan. O, tama lang na nalaman niya. At kung gusto niya naman alam mo yun, gawin yung responsibilidad bilang tatay sa kanyang anak, o edi payagan mo din, wag mo naman ipagdamot. Wow! Kasi baka mamaya ikaw pa yung mapasama dyan. Oo, ha. Sana rin mag-mature na yung lalaki, no? Kasi mahirap. Sana makita niya na yung tamang landas papunta sa maturity, ganyan. Aww. At huwag ka mag-alala, meron naman tayong karma, 'di ba? Makakahanap din niya ng kanyang katapat. Oo. Okay, mga pangga, syempre naman, oras natin sa buong kapuluan, 9:29 na po ng nagmamagandang umaga. Minsan dahil sa pagmamahal natin sa tao, napapahamak tayo. Minsan kasi, madalas, mas iniisip natin yung kapakanan ng mahal natin kesa sa sarili natin. Minsan kasi kulang yung pagmamahal natin sa ating sarili eh. Kaya pumapayag tayo na maargabyado ng taong mahal natin. Ay, sakit. Sarili ko